Praise the Lord. Hallelujah. Opo, pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa tagumpay ng banal na gawain na pinagkaloob mo sa amin sa araw ito ng linggo, sa isang pagpapala na Father's Day, mahal na Panginoon, sa mga ama ng tahanan, tatay ng tahanan, sa mga daddy at papa, sa lahat na po ng mga ama ng tahanan, mahal na Panginoon, pundasyon ng tahanan, sa kanilang Father's Day, sa araw na ito. Salamat po, mahal na Panginoon, at ganyan sa paglangis mo at paggabay sa bawat bahagi ng aming pagsamba ng banal na gawain, pag-aawitan ng Joyful Solemn. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa awitin ng mga awit. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran na ginamit mo para sa patotoo, sa kanilang paglalahad ng kanilang buhay na patotoo, karanasan na ikaw ay Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Salamat po sa awitin ng Pioneers Choir, sa presensya na aming nadama, yung matamis na banal na Espiritu na palagi mong pinadarama sa amin, malapay yung banal na presensya. Salamat po, malapay na maging sa pagbibigay ng kapotandog ng mga kapatiran. Salamat po. At sa oras na ito, malapay nung pagpalay mo mensahe ng kaligtasan, tulungan mo po ako, wala po ako magagawa. Kung sa ganang aking malapay noon, ipagkaloob mo sa aking bibig ang lahat ng aking sasabihin, malapay noon, ilagay mo po ang mensahe ng kaligtasan sa aking bibig, sa aking puso, sa aking kaisipan, malapay noon. Father, dearest Jesus, I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding, beloved brethren, especially our beloved viewers, O Lord God, especially our beloved brethren, Lord God, in abroad, Luzon, Visayas, Mindanao. Father, dearest Jesus, open their minds and understanding to thy word, Father of Jesus. Make me a blessing, O Lord God. Father, dearest Jesus, please impart to them faith from their heart to love their soul, love their salvation. Bless your word, Father of Jesus. Bless us, O Lord God. Thousand unbelief hindrances, command you cast out from us. In Jesus' name, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. In Jesus' name, hallelujah. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts. We forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Lahat magsabing amen. God bless you, beloved brethren. God bless you, beloved viewers. Dahil lahat ay makaupo na, mga kapatid ko, God bless you, God bless you, God bless you sa lahat ng ating minamahal, mga kapatiran. Hallelujah. Kaya itong gawain natin, mga kapatid ko, talagang blessing para sa mga nandito sa gawain ng Diyos. Kapag nakadalo ka, ito'y blessing sa'yo. Amen! Ikaw ay buhay pa na nakapaglilingkod sa Diyos. Amen! Dahil yung mga patay, di na makapaglilingkod sa Diyos. Nandun na sila sa kanilang, hallelujah, last destination. Yung kanilang, hallelujah, kamatayan. Yun na yung end of the road. Kanilang dead end na. Ngayon, kung saan sila makakapunta, dalawang lugar lang, langit at impyerno. Kaya yung mga gumagawa ng masama, sigurado, kahit walang eleksyon, panalo kayo, pupunta kayo sa impyerno. Ngayon, yung mga naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa totoong utos ng Diyos, kayo na ang panalo, dahil sigurado, sa langit kayo pupunta. Amen! Dahil walang makasalanan na pupunta sa langit, makakapasok sa langit, wala. Walang sinungaling, walang sumasamba sa ribulto sa mga Diyos-Diyosan na pupunta sa langit. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos sa Espiritu, sambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, hinahanap ng Diyos. Yung sasamba sa Kanya, sambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya kapag ikaw mayroong Diyos sa buhay mo, gagabayan ka ng Diyos, hindi Kanya dadalhin sa impyerno, siguradong sa langit Kanya dadalhin. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa ating mga viewers, hallelujah, na kung saan, sabi nga ng banal na kasulatan, tayo ngayon ay nagiging mahalaga sa Diyos kung papahalagaan natin ang paglilingkod sa Diyos.
Amen! Dahil kapag hindi mo pinahalagaan ang paglilingkod mo sa Diyos, hindi ka rin papahalagaan ng Diyos. Kaya nga yung iba, yung mga nauna mga naging kapatiran natin, tignan nyo, nag-backslide. Dahil hindi nila pinahalagaan yung paglilingkod nila sa Diyos eh. Pinatikim lang sa kanila na malapay noon yung partial blessing. Tandaan niyo yan. Yung mga naglingkod sa Diyos na nauna at nag-backslide, partial blessing lang ang natanggap nila dito lang sa lupa. Dahil kung ikaw ay nagpapalaga sa iyong kaligtasan at mahal mo ang Diyos, dito mo matatanggap yung sinasabi ng Biblia, for me to live is Christ and to die is gain. Amen! Yun ang siguradong may gantimpala, yung nagpapatuloy na maglingkod sa Diyos. Kaya yung mga nag-backslide, gumaling lang, pinagpala, tapos nawala pa sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, natanggap lang nila yung pansamantalang blessing. Anong halimbawa natin? Nagtatrabaho, sumasweldo. Amen! Ngayon, sa mga matapat na naglilingkod sa Diyos, pakinggan nyo to. Pag ikaw ay matapat naglilingkod sa Diyos, susundin mo utos ng Diyos. Sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Amen! Amen! Ngayon, pag nagbibigay ka ng ikabuhat handog, ito. Pag maliit ang binibigay mo, maliit din ang pagpapala. Pag malaki ang binibigay mo, malaki ang ibibigay at ibabalik ng Diyos. Imagine, Diyos ang magbabalik. Manghihinayang ka na magbigay sa Kanya sa gawain ng Diyos. Katunayan, yung mga binibigay nyo, hinahawakan ko lang eh. Binibilang ko lang. Bakit? Tingnan nyo, linggo, pagkatapos ng gawain natin, kinabukasan, gastos, magbabayad ng kuryente. Mabait nga yung kapitbahay natin eh. Hindi ko alam kung sinong kapitbahay ang nakadali ng kuryente. Sabi mo yung linya natin na ginamit natin for 20 years, ngayon going to 21 years. Laging nababasa ng ulan. Ngayon, si Brother Ray Daep, inayos. Makinig lahat. Inayos. Siguro, nakita na magnanakaw yung ginawa ni Brother Ray. Imagine, 60 meters na wire, yung sinaunang wire natin. 60 meters, makapal yun, ha? Nasa kalsada. Nakita siguro, minanmanan si Brother A. Nung nakabili na tayo ng bagong wire, ginamit muna natin sa ating mga crusade. Ginamit natin sa mga crusade natin, dahil malaking wire. Ginamit natin sa Kabarwan. Ginamit natin sa Kaliskis. Ginamit natin sa Quirino. Ngayon sabi ko kay Brother Ray, total wala pa tayong crusade na asikasuhin. Gamitin na natin. Dahil malaki. Kasi pwedeng i-direkta sa main. Ngayon, di nandyan na. Puti na ikabit ni Brother Ray. At nasabihan ko siya, huwag mong iwanan yung bagong kuryente. Di inayos siya kagad. Kinabit niya doon sa labas, kinabit niya. Dahil yan ang sabi ng Ruel ko eh. Siya na lang magkabit. Total electrician siya. Ngayon pinutol niya yung isa. 2 pinutol niya. 2 na. Para yung black cord, makapal. Ngayon, biglang umulan. Biglang umulan. Nung nagkakabit, natakot siya dahil baka makuryente siya. Sabi ko, wag na. Baka pati ako madamay. Nung naikabit niya na, nalagyan niya na ng tape, nalagyan niya. Tapos sabi ko, gumawa ka ng paraan, lagyan mo ng tubo. Sa madaling salita na ayos siya. Ngayon yung isa, yung 2, nakalinya pa. Sabi nga nung buti. Hindi na ako Sabi ko, ang bait eh. Nung nagnakaw.
Ngayon, natutuwa naman ako, isa lang masasabi ko. Siguro yung nagnakaw, kailangan nyo ng pera. Maibebenta niya yon. Kaya yung ninakaw mo na kuryente, ang pinakain mo sa pamilya mo, galing sa nakaw. Kung saan mo man binenta yan, na, ano yan, junk shop. Grabe, ang bait ng junk shop na bumili. Hindi nagtanong. Hindi ko alam kung may CCTV dito eh. Sa ating barangay eh. Hindi ko alam eh. Kasi natakot nga si Brother Ray, iniwanan niya. Ngayon, umuulan. Inaabot na ng gabi. Sabi ko, Brother Ray, okay na ba yung kuryente? Sabi niya, okay na. Sabi niya, magagamit na natin. Di nagamit namin. Yung iniwanan niya, nako, paggising niya ng umaga, siguro alas 6 pa lang. Gumising, alas 5 pa lang. Gumising na. Dahil nung, sabi ko, ba't nawala si Brother Ray? Pumunta na pala sa likod. Hinanap na yung wire. Alam niyo yung nangyari? Kaya pala maingay yung mga aso ng gabi. Nag-iingay na sila. Nagtataulan yung mga aso natin dito. Mga aso dyan sa kabila. Yung pala, umpisa na palang hinahatak yung wire. 60 meters. Magmula sa pulpito, hanggang dyan na yan sa lampas pa dyan sa natin, sa likod. 60 meters yun. Hinahatak ng magnanakaw. Kailangan niya siguro yung pera, ibebenta niya, o kailangan niyang gamitin sa bahay nila yung wire, kasi ang kukuha nun, hindi bata. Hindi bata ang kukuha dahil matatakot yung bata, baka makuryente. Kaya ang nagnakaw nun, marunong sa kuryente. Alam niya. Ganun lang ang inaisip ko. Yung kaya nung sabi ni Brother Ray, Beloved Opi, ano nangyari? Wala na rito yung kuryente natin. Pati yung tubo, wala na. Ha? Pati tubo sinama? Talagang ninakaw nga. Hindi ba sana kung yung tubo, iniwanan lang. Para kami naman, kampante kami, nakakabit pa yan. Dahil nandun pa yung tubo. Kaya nung sinabihan ko si Brother Ray, naku, mamayang konti. Beloved Opi, okay na naman yung kuryente. Okay na, naikabit ko na. Bigla na nagpaalam. Agawid ako, papanak niya bagyo. Kasi ang iniisip niya, baka pagalitan ko siya. Kasi bakit sabi ko kasi, iligpit mo. Itabi mo. Hindi nga niya nailigpit dahil umulan. Nakalimutan niya. Kaya nung binerify ko sana uli, pinalab ko yung sinabi ko, baka naitabi. Ang naitabi pala niya, yung bago na siguro mga 10 meters pa, bago, yun ang naitabi niya. Yun ang naitabi niya, yung ginagamit natin sa ating mga crusade. Nandyan nga sa loob. Kaya nung kinabukasan, sabi niya agad, agawid ako. Parang naano siya, napagagalitan ko, hindi. Nakapagbitaw tuloy siya ng salita. Sabi ko, bawian mo yun, bawiin mo. Dahil siyempre, matatagalan tayo magkakasama na naman pag-usada. Ang nabanggit pa naman niya mamatay sana yung nagnakaw. Naku, di mabigat na naman yun. Tapos kinabukasan, noong isang araw, naku, biglang may lumabas niyan sa looban na namatay. Ililibig na. Jesus name, huwag naman sana yun. Hindi naman sana yun yung nagnakaw. Sabi ko, grabe sabi ko, Brother, bawiin mo. Nabanggit na niya. Nasabi na niya, tapos umuwi na siya sa Baguio. Tapos nag-text na lang. Datuya kong Baguio. Beloved Opi, pasensya ka na. Salamat at nakapagtrabaho ko dyan sa Bangar na ayos ko yung kuryente. Okay na yun. Good as good. Kaya sa ganung sitwasyon, kaya nga ito sinasabi ko rin sa inyong mga kapatiran, lahat tayo mag-ingat.
Dahil mamaya yung mga sasakyan ninyo na iparada nyo dyan sa labas at merong nawala, meron tayong suspetsa na ang magnanakaw yung Oh. Pag mamaya may naiwan kayong flies, naiwan kayo ng mga gamit doon, nanakaw. Ito yung makamamaya, maiwanan nyo yung mga helmet ninyo. Oh, kung maiwan nyo yung susi, pati motor nyo, nanakawin na. Huwag naman sana mangyari. Oh. Baka mamaya, paglabas nyo dyan, wala nang gulong yung sasakyan ninyo. Oh. Mahirap yan. Mamaya, may naiwan kayong pera doon, hindi nyo na mababalikan yun. Oh. Kung may naiwan kayong importante na bag, may mga pagkain doon, hindi nyo na makukuha yun. Yun ay naging lesson sa akin. Naging lesson. Dahil sinabihan ko si Brother Ray, itabi yung gamit namin na ginamit. Hindi niya naasikaso dahil umulan na. Kaya ngayon, habang magandang panahon, sa inyo na mga kapatiran na nagpaparada dyan sa labas, ay praise the Lord lang. Nagwa-warning na ako sa inyo. Hanggat maaari, yung ating sasakyan, pasok nyo na lang dito sa Pastoral Lodge Chapel natin, at least kasya. Doon naman sa Baki, salamat sa Malapay noon, dahil meron tayong parkingan doon ngayon, kaso yung bukid, nako, ano na yung tao doon? Kinuliglig na. Mukhang magtatanim na yung nandun sa kapitbahay natin. Kaya yung parkingan ng sasakyan natin, nandun din. Sa kabila na naman, nagsisiksikan doon. Dito, lalo na siksikan na tayo. Kaya wala pa yung ibang mga kapatid natin may sasakyan. Kasi nagpe-pray nga tayo na lahat tayo magkaroon ng sasakyan Amen! Siyempre, yan ang sign na tayo pinagpapala ng Diyos. O katulad yan, yung mga kapatid na, meron ng mga single motor. Meron ng may mga sidecar na yung mga motor nila. O, pinagpala na. Amen? Baka sa susunod. Siyempre, sabi nyo, sana 4 wheels na yung masakyan ko. Sana may kapartner na yung Ranger. Sana makabili ako ng another sasakyan na maganda. Sana makabili din ako ng Grandia. Makabili ako ng Crosswind. Oh, makabili ako ng Delica. Siyempre, yan ang ating iniisip. Oh, ang problema, kung meron kang pambili at di ka naman marunong magmaneho, huwag ka na lang munang bumili. Kaya nakita ko nga, sabi ko, pati mga bata, meron na silang e-bike. Meron nang ginagamit na e-bike. Ba, pinagpala na. Dati, yung bike lang. Oh, ito pa, yung bike din ni Christian. Ipinarada niya lang doon sa Baki. Oh, pagbalik niya, wala na yung sasakyan niya na bike. Terrible. Almost 3,500 yata ang bili niya. May higit pa. Yung bike niya na maganda, mountain bike. Nilagay niya lang doon sa labas. Siguro, natuwa yung magnanakaw. Sipin nyo, ang lapit-lapit ng barangay hall. Ang lapit ng mga kapitbahay doon. Hindi tinignan yung bike ni Christian. Yan nung pag-uwi niya, galing dito sa Bangar. Doon niya iniwanan yung bike niya sa Baki. Kaya hindi din safety, di lalo na pag ikaw may naiwang gamit. Kaya huwag nating iwanan yung ating mga kasangkapan dyan sa labas na walang magbabantay. Kaya nga pati yung gate natin, sabi ko, isarado nyo yan. Dahil pag may nagnakaw pa dito sa loob, totoo yan. Bakit? Terrible talaga magnanakaw. Talagang wala akong masasabi. Mabait. Binigyan ko si Andrew ng isang tray na itlog. Natulog lang sa taas yung pamilya ni Andrew. Hindi ko alam kung saan nagdaan yung magnanakaw, sa bakod ba o sa gilid Sipin nyo, isang tray na itlog, paggising namin ang itlog nabawasan ng 10. Buti na lang, nagtira pa ng 20. Hindi binuwat yung isang tray. May mantika doon, tsaka tuyo. Nakursunadaan yung tuyo. Iniwan yung
20 pieces na itlog, tsaka yung mantika, iniwan. Sabi ko, mabait yung magnanakaw talaga. Mabait. Oh? Kaya sabi ko, wala, talagang nag-isip tuloy si Andrew. Sabi niya pa, ano gawin natin? Bakura natin tong gilid natin. Lagyan natin ng kuryente. Oh, wag naman lagyan ng kuryente. Baka mamaya pati mga bata, mga kasama natin, makuryente pa. Sinabihan ko na lang, magtali ka ng aso dyan sa likod. Para pag maingay yung aso, ibig sabihin may nangi-istorbo dyan sa likod. Siyempre, pag masarap ang tulog natin, pagpagod tayo. Sabi ko, wag na. Kaya si Andrew, tsaka pamilya, doon muna sila sa taas tutulog. Kasi mga estudyante, maaga gumigising. Maaga, alas 5, alas 6. Nagpupuri na sila. Pagdating ng 6:30, ayan, papasok na sila. Ganon ang trabaho ngayon ng mga estudyante rito. Siyempre, mga magulang, gigising din ng maaga. Madaling lutuin yung itlog kasi. Tsaka tuyo, umagahan. Madaling lutuin. Kaso, sabi ko, Andrew, swerte ka pa rin. Nagutom lang yung magnanakaw. Kailangan niya lang ng 10 pirasong itlog. Saka yung 1 kilong tuyo. Naku, nagutom tuloy ako. Sabi ko, grabe, kamatis lang, tsaka tuyo, ulam na. Oh? Yung itlog, asin-asin lang yan. Ulam na. Kaya sabi ko dun sa mga anak ni Andrew, ano muna kayo, 10 araw yung itlog. Dahil 1 itlog sa 1 araw. 3 sila. 3 itlog kagad niluluto. 1 tray yun. Di ba in everything give thanks. Sabi ko lang kay Andrew, mag-pray ka. Baka hindi lang 10 pirasong itlog ang papalit ng mahal na Panginoon. Baka hindi lang 1 kilong tuyo ang ipapalit ng mahal na Panginoon. Kasi yun ang iniluluto niya pagpapasok yung mga anak niya. Kaya yun sabi ko, di ba mag-pray na lang. Everybody say, praise the Lord! Kaya ang magnanakaw, mabait. Talagang grabe. Buti lang, hindi naman kinuha lahat yung pagkain. Tapos yung binuksan niya, naku, pati kanin, nabawasan. Aba, kinumpleto. Para nga naman pag uwi niya, kakain na lang siya. Praise the Lord lang, in everything give thanks. Sabi ko, wala naman dito dahil si sweetheart ako. Tapos itong mga bata nandito sa kanya-kanyang kwarto nila. May mga sarili naman sila mga pagkain. Kaya talaga ang demonyo, gusto kang inisin. Isipin nyo, linggo-linggo, yan ang ating magiging Iinisin ka talaga ang demonyo. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin, totoo, binibigyan tayo ng mapayapang puso at kaisipan. Amen! Kaya pagpe-pray pa natin yung mga magnanakaw dito sa Banggar. Magnakaw na lang kayo sa ibang lugar para pag nahuli kayo, gugulping kayo. Kasi pag dito kayo nagnakaw sa Pastoral House Chapel ng Jesus Miracle Crusade, ang kalaban na ninyo ang Diyos. Diyos na ang susupil sa inyo. Kaya huwag niyong nanakawan yung mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade. Nila magiging kalaban niyo ang mahal na Panginoon. You cannot kick against the pricks. Hindi ka pwedeng sisipa sa tinik, ikaw masasaktan. Handa mo yan. At sabi pa naman na Panginoon, vengeance is mine. Ang Diyos ay kakampi namin, siya ang magiganti sa amin. Everybody say praise the Lord. Kaya sa lahat ng anak ng Diyos na nandito sa ating gawain, pagpalain din ang malabay nun, tingnan nyo dito sa Exodus. Ito ang ating buksan. Salita ng Diyos. Pagkain ng ating mga kaluluwa. Sabi rito sa Exodus, na kung saan, bawat anak ng Diyos, we are all special and peculiar people to dearest Jesus. Special children of God. Tayo mga ama ng tahanan. Tayo mga ina ng tahanan. Tayo mga anak. Sabihin natin yung ating mga anak, mga bata pa. Pero meron na tayong mga dalaga at mga binatilyo na mga anak. We are all special children of God. Amen.
We are all peculiar people by God. Tayo ay treasure ng mahal na Panginoon. Ngayon, ang pinagkakaguluhan sa gobyerno natin, treasure. Buti lang, tayo dito, wala tayong mali-malitang pera. Amen! Ewan ko lang sa barangay, baka merong eco bag. Baka merong eco bag naman sa barangay. Hindi nga maleta-maletang pera. Baka mamaya, eco bag naman. Dito sa Church ng Jesus Miracle Crusade, ang ginagamit natin, tithes and offering envelope, at saka yung ating ginagamit na pangkuha ng ating tithes and offering. Walang mali-maletang pera, walang eco bag, wala. Kaya hindi kami nagpapayaman dito sa ating gawain. Sabi ko nga kanina, lahat ng mga pinapahawak nyo lang sa kamay ko, labas din kinabukasan. Bayad ng kuryente, bayad ng PLDT, para sa ating Wi-Fi, bayad ng ating converts, mineral water natin. Dati, poso ang ating inuumin. Poso lang. Ngayon, meron na tayong mineral water. Imagine, 30 pesos na ang mineral water na isang galon. Nauubos natin sa isang linggo, maabot ng 15. 15 times 30. Mga mathematician. Baon ng mga estudyante. Nako, hallelujah. Dati ang pan-tricycle lang nila binibigay ko. Ngayon, hindi na pwede. Kailangan baon, pan-tricycle, pagkain. Kaya yung mga magulang, mahalin nyo yung mga nanay at tatay ninyo, mga estudyante. Amen! Dahil nagpe-pray kami, nabigyan kayo ng mahal na Panginoon ng pagpapala. Dahil pag walang naibibigay na pagpapala, iiyak tayo. Aray ko, yan ang sisigaw natin. Kaya pagpasok ng mga estudyante, baon, pagkain, pan-tricycle. Kaya sabi ko, nagpe-pray na lang ako. Huwag kayong mag-alala, mag-pray tayo. Bibili tayo ng e-bike para lahat ng mga estudyante, menos. Iatid lang kayo sa school, tapos uwi na kayo. Pagdating ng tanghali, nandiyan kayo sa school, magbaon na kayo ng pagkain. Paghapon, susunduin kayo. Kasi umaga, bawat isa, 15 pesos. Mga estudyante. Ang laki, no? Ang lapit ng school. Kayong iba naglalakad na lang. Sinisikap na maglakad. Maganda kung naglalakad kayo na marami. Nagkukwentuhan lang kayo. Hindi nyo alam, nakarating na kayo sa school. Marami, pag naglalakad kayo na marami, maganda eh. Hindi mo napapansin. Naka 100 step ka na, hanggang 500 step, nakarating ka na sa school. Nakatawid ka na sa kalsada. Ngayon, marami nga mga nagmumotor-motor. Maganda naman yan, mag-ingat din kayo. Dahil maraming nagmumotor na nadulas lang, na aksidente, natumba yung motor, pati paa niya, nasugatan. Hindi na makatayo. Mahirap yan. Yung motor na nag-iingat tayo, mga kapatiran, kaso may kasalubong tayo na mga driver na na hindi nag-iingat. Pag nabangga mo sila, nadadamay ka pa. Nagkakaroon ka pa ng kasalanan. Kaya napakahirap niyan. Kaya mag-ingat. Lahat ng anak ng Diyos. Amen! Tayo ang treasure ng mahal na Panginoon. Ikaw at ako. Tayo lahat nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Basahin natin. Exodus 19:5. Deuteronomy chapter 14, verse 2. Exodus chapter 15, verse 2 hanggang 6. Pagkatapos, ito maganda. I-take note niyo ito. Exodus chapter 23, verse 1 up to 8. Yan ang nangyayari sa gobyerno natin. Nandito pala sa Biblia. Kaya lahat na nakaupo sa gobyerno, I challenge you, read now your Holy Bible. Mula sa presidente, sa vice-presidente,
Yung mga nandyan sa Kongreso, nandyan sa Senado, lahat ng mga opisyalis natin ng gobyerno, wala akong gustong saktan sa inyo. Lahat ay mahal namin, pinagpipray nga namin ang mapayapang gobyerno natin. Ang ating presidente maging blessing sa kanya mga pupuntahan ng mga bansa. Totoo naman, tignan nyo sa Russia, naging blessing ang presidente natin. Yung 24 na nakakulong doon sa panahon ng nakaraang administrasyon, nakulong sila. Ngayon, pagpunta lang ng presidente natin, Ferdinand Bongbong Marcos, 2 days lang siya doon. Ngayon, nakauwi na yung 24 na nakakulong. Ang bilis ng proseso. Yan ay blessing. Kaya nga pinagpipray natin ng ating bansa ay maging maayos. Amen? At kahit na sinong mupo sa gobyerno natin, pag hindi naging maayos ang inyong panunungkulan, walang mangyayari. Kaya ngayon, idinadagdag ko sa pag-aaral ko, sinasabi ko nga dati, government is for the people and people is for the government. Totoo naman yan. Lahat tayo ay nagpapasakop sa ating gobyerno. Kahit anong sinasabi ng gobyerno, masama at mabuti, nagpapasakop tayo. Pero dapat ibayin na natin ngayon. Dapat ang gobyerno natin ang nangunguna, si dearest Jesus. Government is for dearest Jesus. Dahil ang gobyerno natin, umaasa lang tayo sa ating sarili? Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kaya nga sabi ng Biblia, mapalad ang bansa na merong Diyos. Amen! Mapalad ang gobyerno na merong Diyos. Amen! Hindi kasi Diyos-Diyosan. Hindi ribulto ang ating paglilingkod sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, hinahanap ng Diyos ang tunay na maglilingkod sa Kanya. Sasambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. God is Spirit. Amen! Hindi ako nangungusap na galit ako sa inyo. Basahin niyo ang Biblia. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay may kabaksikan para yung mga tao na maglilingkod sa Diyos, mamumulat sila na meron Diyos na mabuti, meron Diyos na mabait, meron Diyos na nagmamahal. Amen! Ngayon, kung puro baby lang ang gagawin natin, pwede ba mang bibihin ng demonyo? Titatawanan ka ng demonyo? Yung mikrobyo nga pag binibaby mo anong gagawin mo sa demonyo? Kaya sinasabi nila, dati, ang daming nagsisigaw, miyembro kami ng Jesus is Lord. Miyembro kami. Nako, kahiya na ang nangyari. Hindi na Jesus is Lord. Ang nakalagay na, manatuloy na nangyari sa inyo. Dati, membro. Kaya ito'y nagiging sampal sa mga marunong salita ng Diyos. Nagiging sampal na sa kanila. Kaya kayo na nandyan sa inyong reliyon, hindi na kayo treasure. Ano na kayo? Wala na. Baksak na. Kumbaga sa atin, di ba kung ikaw nakakatulong sa gobyerno, nagiging mabuti, nagiging mabait ka, nagiging mabuting halimbawa ka. Nakakatulong ka sa gobyerno, paano kung nagiging hindi na mabuti? Sabi ko nga nakaraan, marami nag-aaral ng law. Pag ikaw ay kukuha ng attorney, mag-aaral ka ng law. Babasahin mo mga libro na patungkol sa batas. Batas. Pero ngayon, ang batas nagkaroon ng butas. Maraming lawmaker. Ngayon, hindi ko nga makakalimutan tong anak ko. Sabi ng lola niya sa kanya, ito, ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Sabi ko, birthday ng nanay ko nung nakarang araw.
June 19. Parang nag-reveal eh. Parang binisita ako dito sa kwarto, tsaka si Sweetheart eh. Yung 19? Ano ba yung 19? Friday? Naku, biglang sumama ang pakiramdam ko. Nung Biyernes, bigla akong nilagnat. Kaya nag-preach si Andrew. Sabi ko, hallelujah, bakit nilagnat ako? Mahina ang katawan ko, pero pinilit ko na tumayo sa pulpito. Si Sweetheart, naku, sabi ko, biglang nag-reveal. Naku, binisita tayo ng nanay. O ngayon, naalala ko si Janjan. Sabi ko, Nay, si Janjan, ang pinag-aaralan niya, Book of Law, maging attorney. Nasayang eh. Dahil inabot siya ng pandemic ng COVID-19. Hindi na tapos. Nakadalawang semester lang. Hindi na tapos. Bago namatay yung nanay ko, yung lola niya, ay nagpintas data, talo. Numalpas ka, mayat. Nuwang ka malpas, loko-loko. Ay, loko-loko, nagpaisudayay. Hindi naging loko-loko. Nagkatotoo. Sabi ko, parang nangyayari nga ngayon. Yung magagaling sa batas, o yan. Ang tawag namin sa inyo, mga loko. Kaya hindi naman kami galit sa inyo eh. Kayo mismo ang sumisira ng inyong sarili. Dahil dati ang gagaling ng mga senador, talagang nagdidibatihan sila, paligsahan, ang tatapang mangaral. Talagang English. Talagang grabe. Tsaka ang daming batas na naipapasa. Ang daming naigagawang batas. Sino mga nakaalala dyan sa mga unang mga senador? Let's do it! Naalala. Si Flavier. Talagang magaling. Maliit lang yun, pero magaling. Yung mga attorney na magagaling. Mga attorney, talagang ako nga dati, kinukuha ko ng mga tumatakbong senador. Para maging maging tagapagsalita. Dahil yung sinasabi ko, wala daw halong kasinungalingan. Sabi ko, totoo naman. Ba't ako magsisinungaling? Langit ang gusto kong puntaan. Nako, may nagyaya sa akin. Bibigyan ako ng sweldo. Wag na lang ako maging preacher. Sino yun? Yung Nico Coseteng. Niyaya niya ako. Mag-speech ka lang. Siguro kilala niyo yun, Nico Coseteng. Tapos yung isa pang senador na matalino. Kaso siya, yung Muslim. Hindi pwedeng yung Word of God. Kasi ang binabasa natin, Holy Bible. Sa kanya, Quran. Pero nung nadinig niya ako magsalita, sabi ko, wala kaming sekta na inaaniban. Kahit kanino, pwede kami. Hindi kami nagsisinungaling. Dahil yan ang sabi ng aming mga pastor. Ang sinungaling itatapon sa impyerno. Nako, sabi niya, yun ang gusto ko. Sige, susweldohan kita. Nako, nung pagdating na sinabing susweldohan ako, para akong nanghina. Parang nanghina yung katawan, no? Parang nainganyo ako doon sa sweldo, eh. Imagine, magsasalita ka na ng konti na hindi nagsisinungaling. Siyempre, yung mga kataong kasama mo, maniniwala na hindi nagsisinungaling yung mga dinadala mo. Sabi ko, parang delikado ako doon, Mapipilitan ka magsalita ng mabuti at hindi mabuti. Si Andrew, alam yun yung senador na yun, Yung senador na binanggit ko sa kanya, Sabi ko, nako, delikado na. Sabi ko, wag na lang po. Sorry na lang po. Hindi ko po tataliguran ng aking pagiging preacher ng Jesus Miracle Crusade International Ministry.
Hindi po ko aalis dito. Kasi nung binanggit niya yung sweldo, bigla ako nang hina. Para akong nawalan ng lakas. Kausap ko pero iba na yung pakaramdam ko. Ganun pala. Pag ang masamang espiritu nandiyan na, kinukumbinsi ka na, para ka ay sasama, delikado na. Kaya dito sa mga mapag-aaralan natin salita ng Diyos, tayo ngayon ang mga peculiar people by God. Ikaw at ako, tayong lahat na nandito, bata hanggang sa pinakamatandang edad, we are all treasured by dearest Jesus, peculiar people. Amen! Kaya nung naramdaman ko, hallelujah. Basahin muna natin. Amen. Exodus 19:5, Deuteronomio 14:2. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 19, versikulo 5, ganito po ang sinasabi. Kaya't ngayon kung tunay na iyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin at higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Amen. Amen! Sa English, yung nandyan, sa English. Huwag niyo muna alisin dyan, yung monitor natin. Dito po Bayan niyo sa munang mabasa ko. English. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me, above all people, for all the earth is mine. Amen! Everybody say praise the Lord. Sa English, huwag niyo muna alisin dyan. Sabi rito, ang liwanag niyan. Now therefore, if you will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Everybody say, praise the Lord. Lahat pala nandito sa daigdig pag-aari ng Diyos. Lahat na nandito sa Tagalog, tingnan nyo, kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kay sa akin, na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Lahat pala nandito sa sanlibutan pag-aari ng Diyos. If you found Christ, you found everything. Amen! Pero ang pinagtatakahan natin, bakit ang mga lupa na nilikha ng mahal na Panginoon sa sanlibutan, ngayon meron na silang sariling torrents title. May titulo na lahat ang pag-aari ng Diyos sa sanlibutan. Merong mga may-ari ng hekta-hektaryang lupa. Merong mga may-ari ng napakaraming kayamanan. Lupa lang. Bro, ano ba yan? Hallelujah. Tignan nyo. Treasure ng mahal na Panginoon ang sanlibutan. Tayo ngayon, we are special people by God. We are treasure by God. Tayo na naging kayamanan ng Diyos. Bakit ko nasabi yan? Tignan nyo. Pag meron kang bahay, kailangan i-ano mo sa building permit. Magbayad ka ng building permit. Ngayon, bahay mo na pinagagawa mo. Gagastos ka. Pag-aari mo yung bahay, babayaran mo pa sa gobyerno, hindi ka naman humingi ng pambili ng hollow block, hindi ka naman humingi ng pambili ng semento, ng bakal. Ngayon, yung lupa, nandun yung bahay mo. Bakit magbubuwis ka pa? Lupa mo na nga yan. Hindi nyo napansin yan? Pag-aari na nga natin yung lupa natin. Pero binubuwisan pa natin, nakatirik yung bahay natin, yung lupa natin nandyan. Tingnan nyo yung mga matatanda natin, mga ninuno. O bakit yun? Hindi nila nahanapan ng mga titulo.
Pero ngayon, iba. Ang pag-aari ng gobyerno, dapat pag-aari ng taong bayan. Kaya sinasabi natin, government is for the people and people is for the government. Pero hindi nangyari. O tingnan nyo ang dagat, ang karagatan, daming isda. Nabubuhay ang isda sa dagat. Ang dami. Iba-ibang lugar, nakakakain ng isda. Yun ang pinaka-treasure ng dagat, yung isda. Yun yung ating inuulam, kinakain. Oh. Okay lang yun. Kapag ikaw ay mangingisda, ibebenta mo sa palengke, oh, kailangan mong gumastos. Kasi merong mangingisda, meron nagpunta sa laot, meron siyang bangka. Hindi naman makakarating yung bangka dun sa laot, lalagyan niya ng gasolina. Manguhuli, buwis buhay. Buwis buhay doon sa laot, yung mga mangingisda. Pag inabot sila ng bagyo, minsan di na nakakauwi, di na nakakabalik. Doon pa lang sa laot, taob na yung bangka nila. Kaya yung mga pamilya, iiyak. Meron tayong mga kapatiran dyan, di ba, sa Darigayos, na inabot ng ganun sitwasyon. Pero yung isda, uhulihin sa dagat para pagkain ng mga tao. Tayo yan, kumakain ng isda. Ang mahirap nga lang, yung katulad sana, sa nangyari kay Jonah. Si Jonah ang kinain ng isda. Si Jonah ang kinain ng isda. Baliktarin natin. Si Jonah kaya ang kumain ng dambuhalang isda. Maniniwala ka? Si Jonah ang kumain ng malaking isda? Hindi. Pero sa atin ngayon, mga isda nakakain natin kasi niluluto natin. Amen! Meron pa nga isda sa lata eh. Sino nakatikim ng isda sa lata? Sardinas. Saba. Sardinas. Iba-ibang pangalan. Imagine, libre yung isda sa dagat. Pero pag naayos na, may bayad na, may gastos na. Ito ngayon, yung lupa natin, tignan nyo. Pag-aari mo na yung lupa, kailangan mo magbayad sa gobyerno. Yan ang isang bagay na napakalaking pag-aari ng Diyos ang lahat sa sanlibutan. Ngayon, pati gobyerno, meron ako nabasa, yung mga magpapakabit daw ng solar light, magbabayad na rin sa gobyerno. Grabe. Yung ilaw galing sa sikat ng araw, para magkaroon ka ng supply ng ilaw sa bahay mo, kailangan magbayad ka na rin. Kaya lahat ng bagay sa sanlibutan, nandito pala yan. Pag napansin nyo to, mga beloved, mga kapatiran, hindi naman ako nangangaral sa inyo, tinuturuan ko yung kung ano-ano. Ito'y nababasa lang natin. Basahin mo natin yung sunod na talata, Deuteronomy 14:2, Exodus 15:2-6, Deuteronomy 14:2, Exodus 15:2-6, and Exodus 23:1-8. Basa. Dito po sa aklat ng Deuteronomio 14:2. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Amen! Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Exodo 15:2-6. Ang Panginoon ay aking lakas at awit. Siya ay naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos at siya'y aking pupurihin. Diyos ng aking Ama at siya'y aking tatanghalin. Ang Panginoon ay isang mangdidigma. Amen! Panginoon ang kanyang pangalan. Ang mga karo ni Paraon at ang kanyang hukbo ay ibinulusok niya sa dagat, at ang kanyang mga piling kapitan ay ipinaglulubog sa dagat na mapula. Ang mga
kalaliman ang tumatabon sa kanila. Sila'y lumubog sa mga kalaliman na parang isang bato. 6, ang iyong kanan o Panginoon ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan o Panginoon ay dumudurog ng kaaway. Amen. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Tingnan nyo, sa 2 na lang tayo. Ang Panginoon ay aking lakas at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos na siya'y aking pupurihin. Diyos ng aking Ama at siya'y aking tatanghalin. Kaya pala pag nagpupuri ka sa Diyos, umaawit ka, sumasayaw ka sa malapay noon, hindi nyo napapansin, nababago yung katawan niyo, nagkakaroon kayo ng lakas. Everybody say praise the Lord. Kaya yun, the joy of the Lord is my strength. Kaya pag nandito kayo sa gawain, dapat tumayo kayo at sumayaw-sayaw naman kayo magpuri. Hindi yung nakaupo kayo, tatayo ng konting hakbang, mamaya konting tayo, upo na. Mas marami yung upo kesa sa tayo. Hello? Aray ko! Palitan naman natin. Maraming sayaw, maraming pagpupuri, dahil ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Amen? Kaya nga pag umaawit yung ating Finest Choir, inaabangan ko palagi, sana kakantay nila yung every praise. Dahil yung katawan ko, na isasayaw ko, naiinda ko. Sinusundan ko yung kanta nila. Ano yung kanta nila? Lord is my Savior. Jesus is my Savior. Taas mo yung kamay mo. Purihin mo ang Diyos. Jesus is my healer. Pag kinakanta na yan, i-enhance mo yung sarili mo. Dahil ang Diyos mo yung manggagamot. Amen! Ano ba yung isa? Jesus is my deliverer. Imagine, bihira nyo lang na ano yan. Ano ba? Hanggang ngayon, alipin ka ng bisyo. Di, nakakulong ka sa bisyo. Nakakulong ka sa sakit. Nakakulong ka sa mga gawaing makasanlibutan. Hindi na. Kaya nga pag nag-every praise ka, nagpupuri ka sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya ano sabi dyan sa 8, sa 6 na lang, ang iyong kanan o Panginoon ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan o Panginoon ay dumudurog ng kaaway. Everybody say praise the Lord. Tingnan nyo yung kapangyarihan ng Diyos nasa iyo. Yung kanan, yung kapangyarihan ng Diyos, power of God. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 24, the kingdom of God is not in word only but in power. Yung pala yung kapangyarihan mo, yung nagpupuri ka sa Diyos. Amen! O, taas ang kamay, yung mga nagpupuri sa bahay. Lahat magsabing, praise the Lord! Kanina, kukunti pero ngayon, biglang dumami. Everybody say, praise the Lord! Oh, yan ang isang bagay na tatandaan natin. Yung nagpupuri ka sa bahay, kung nagme-merienda ang kaluluwa mo sa bahay. Kasi maraming tukso sa paligid. Pag niyaya ka, wala nang puri, wala nang panalangin. Pag nandito ka sa gawain, hindi na mahaba yung oras natin ng linggo. 9:00 hanggang 4:00, 5:00. Oh. Yan ay schedule ng time natin sa mahal na Panginoon. Every Sunday. Amen! Doon nga sa kabila, 8:00 hanggang 2:00, nakapag-service na ako doon. Oh. Nakulangan ako, kaya humabol ako dito. Lord Marcelo, drive mo na. Naiwanan na tuloy namin yung mga kasama doon.
O, kasi nagmamadali kami. Pagdating ko dito, kakanta pala yung ating Father's Day. Mga tatay, dahil Father's Day ngayon. Amen? Kakanta pa sila ng papuri. Imagine, minsan ka lang makakanta sa Malabay noon, hindi mo pa magawa. Umawit ka. Amen. O kaya yung mga umawit na ama ng tahanan, dapat adult choir na kayo. Praise the Lord. Parang ayaw nyo. Yung mga kumanta ng ating ama ng tahanan, dapat kayo na ngayon ang number 1 na magiging adult choir. Yun ang regalo nyo sa Malabay noon dahil kaarawan ninyo ngayon. Imagine, pinagsama-sama yung boses ninyo. May boses sa Darigayos, may boses sa Bangar, may boses dito sa Rimos, may boses sa Waki, may boses kung saan-saan galing. Pero ang pagtaka natin, bakit napuspos tayo ng Espiritu ng Diyos? Amen! O meron pang boses galing sa Bangknotan. Meron pang boses galing dun sa yung kay Brother Benji. Napaset! Meron pang boses galing dun sa kapitbahay dun. Imagine, umawit kayo dito. Ang pinagtataka ko abang umawit kayo, nagkakapuspusan tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen! Sabi ko, nako, naisip ko kagad habang pinanonood kayo, ay, aprobado na itong mga to para sa adult choir. Dahil advance yung blessing naman ng Panginoon. Hindi pa kayo adult choir, napuspos na kayo. Amen! Everybody say, praise the Lord! Yan ay blessing sa inyo. Kaya yan ay isang regalo sa inyo na malapay no. Welcome! Oh, beloved, adult choir, Bangar, Bangknotan, pag pinagsama-sama kayo, grabe, ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos ay totoo. Amen? Iba-ibang timpla ng boses ninyo. Iba-ibang timpla. Pero ba't nung kumanta kayo, parang naging magic sarap ang timpla ng mga boses ninyo? Naramdaman natin ang Espiritu ng Diyos. Amen! Kaya ang Diyos mismo ang nagpapaganda ng boses natin. Everybody say, praise the Lord! O, dito na tayo sa Exodus chapter 23. Ito na. Yung patungkol sa ating gobyerno. Yan, lahat na nanunungkulan sa gobyerno. O, Exodus 23, 1 up to 8. Dito po sa aklat ng Exodus, Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. Tingnan nyo. Huwag kang susunod sa karamihan na gumagawa ng masama. Hallelujah! Ni magbibigay patutuuman sa isang usap na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan. Hallelujah! Ni huwag mo ring kikilingan ang dukha sa kanyang usap kung iyong masumpungan ang baka ng iyong kalit o ang kanyang asno na nakawala ay tunay na ibabalik mo sa kanya. Hallelujah! Sandali lang. Diyan muna tayo sa yan. Kung iyong masumpungan ang baka na iyong kaalit o ang kanyang asno na nakawala ay tunay na ibabalik mo sa kanya. Totoo kaya yan? Yung baka nga, ninanakaw ngayon. Yung asno, ninanakaw. Kami nga, yung kuryente dito, ninakaw. Yung bike, ninakaw. Paano ibabalik yung baka? May presyo yan. 50,000, 30,000. Yung asno, sabihin na lang natin asno, bigyan tayo nakakakita niyan, yung kambing. Yung aso nga lang Ilang aso dito ang ninakaw na ng mga nagdadaan dyan sa kalsada.
Mababait kasi yung aso natin. Oh, nagulat na lang kami, 3 aso natin na magaganda. Ayan. May mga pangalan pa yung mga aso na yan. Ipinopost pa ng mga anak ko na kung sino nakakita ng aming mga aso, pakisole, bibigyan kayo namin ng pampakain. Sole nyo, bigyan kayo ng blessing. Nako, 1 taon na, hindi na nakabalik yung aso. Malamang napunta na doon sa masarap na luto. Oh, wala na. Kaya tingnan nyo, nawala yung mga aso namin. 3 ang gaganda. Halos maiyak-iyak itong mga apo ko. Dahil pagising nila, nandito kagad. Oh, tingnan yung mga aso natin dito. Oh, napalitan ng marami ngayon. Hindi na sila lumalabas kasi takot na sila sa magnanakaw. Buti pa yung aso, takot sa magnanakaw. Pero yung magnanakaw, hindi takot. Nanakawin ka pa. Tuloy ang basa. Oh. Dito po sa 5, kung iyong makita ang asno ng napupuot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan at ayaw mo mang alisan ng pasan, ay walang pagsalang iyong tutulungan pati ng may-ari niyaon. Nako, tutulungan kaya. Yung may-ari. Huwag mong sisirain ang kahatulan ng iyong dukha sa kanyang usap. Layuan mo ang bagay na kasinungalingan at ang walang sala, at ang matuwid ay huwag mong papatayin, sapagkat hindi ko patutuhanan ang masama. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. Amen. Ayan, totoo na, di ba? O, ano, dahil sa suhol. O, tignan nyo. Maraming tumanggap ng mali-malitang pera. Hanggang ngayon, wala tayong makita. Nasa na? Nasa na yung mali-malitang pera? Kaya palitan na yan sa susunod, dapat eco bag lang. Eco bag lang ang paglagyan nyo ng pera. Para at least walang chismis na mali-maleta. Oh, grabe ang yaman pala ng Pilipinas. O, kalat ng ating mga nanunungkulan sa gobyerno. Pag may apoy, may usok. Tandaan nyo yan. O, kaya yung ating presidente gumagawa na mabuti. O, iniimbitahan sa iba't ibang mga bansa para ang Pilipinas maging maganda ang kanilang paningin. Pero yung ating presidente, katakot-takot na sira ng pinaggagawa ng mga galit sa kanya. Bagay ako, hindi ako maka-Bongbong Marcos. Kaso magmula nung nagkaroon ako ng isip, na kagisnan ko na yung presidente natin ay Ferdinand Marcos. Nakagisnan ko na yan. Kaya hanggang ngayon, kung mga sinasabi nila, ako'y talagang bumoboto. Oh, pero yung pinipili kong iboboto ko, yung merong pag-aasikaso ng gobyerno. Eh ngayon, nako, ito talagang totoo. Yung sinasabi dyan, no? At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagat ang suhol ay bumubulag sa mga paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. Grabe, oh. Mabait ang... Grabe, hindi nga nagre-reply ng ng masamang salita yung Marcos. Puro magaganda. Ang sinasabi niya, bakit? Kasi naintindihan niya yung mabuti. Amen! Oh, pero dito, layuan mo ang mga bagay na kasinungalingan at walang sala, at ang matuwid ay huwag mong papatayin, sapagat hindi ko patotohanan ang masama. Oh. Ayan na. Hindi pa nakakaupo sa gobyerno. Oh, ayan. Meron siyang ngayon? Meron siyang impeachment. Malapit na. Pero pag nangyari ito, baka bigla magkaroon ng kaguluhan sa Pilipinas, ha? Maaring magkaroon ng kaguluhan, ha? Magkaroon tayo ng political crisis. Ngayon, hindi ba?
Dahil kanya-kanya pang buhay eh. Pero pag nangyari yan, hindi ko alam kung ano ng sitwasyon ng Pilipinas. Napag-aaralan ko lang sa Biblia. Kasi sinasabi ko nga, government is for the people and people is for the government. Dapat ang gobyerno natin, mayroong Diyos na pinaglilingkuran. Dahil sabi ng Biblia, mapalad ang bansa na mayroong Diyos. Mapalad ang gobyerno, mayroong Diyos. Amen! Grabe, sikat nga ang bandera natin ng Pilipinas. Sikat, grabe, pinasikat talaga ng lindol. Pinasikat ng lindol yung bandera ng Pilipinas. Sa nangyari ng lindol sa Mindanao. Bakit? Sabi ng mga nagkokomento, grabe, iniligtas kayo ng bandera ninyo ng flag ceremony. Niligtas daw yung mga estudyante. Dahil kung nagkataon na naglindol at nandun ang mga estudyante sa kwarto nila, sa mga room nila, magkakaroon daw ng panic, magkakaroon ng stampede. Buti na lang, nandun lahat ang mga estudyante sa ground, kasama yung mga teacher. Kaso hindi na i-apply yung ating earthquake drill. Hindi na i-apply. Bakit? Pati mga teacher kasi, natarantay, dapa! Nagdapaan na lang. Lord! Wala nga ako nakita doon na lumod na nagsabing, praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Ang nakita ko, yung iba nagsa-sign of the cross. Yung iba nagsa-sign of the cross. Binabanggit yung mga ribulto. Binabanggit yung mga Diyos-Diyosan. Muntik na mangyari sa inyo. Yung pinaka-ending ng kanta ng flag ceremony natin, ang mamatay ng dahil sa'yo. The end. The end na. Wala na. Pero mabait ang Diyos. Niyanig lang para mapaalalahanan ng mga tao na tumawag sa Diyos. Amen! Niyanig lang ang Mindanao. Ngayon, kahit saan lugar ngayon, merong lindol na nangyayari. Katulad ng isang araw, meron naman daw sa Metro Manila, 4.5. Sa Abra, meron naman 4.5. Bumalik uli sa Davao, 6.6. Nako, wag naman sana dito sa La Union. Amen! Wag naman sana sa lugar natin. Dahil ang mga nandito sa La Union, mababait. Amen! Ang sabi nila, yung daw lugar na nililindol, masasama daw yung nandun. Diyos ko naman, oo. Huwag naman kayong ganyan. Huwag kayong ganyan. Lahat tayo pinapaalalahanan ng Diyos. Paano ngayon yung mga bansa na tinamaan ng grabing lindol? Yung mga nagdaang taon, halos hindi pa sila makabangon. Nandyan, nalindol sila. Paano naman yung mga bansa na tinamaan ng grabing lindol? Ibig sabihin, ang galit ng Diyos ay nandun pa rin? Wala na. Ang pag-ibig ng Diyos ngayon, ang kailangan natin. Kaya salamat sa malabay noong kami na miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay kayamanan ng Diyos. We are all peculiar people unto the Lord. Treasure tayo na mahal na Panginoon. Amen! Imagine, naging pagpapala tayo sa ating bansang Pilipinas. Meron nga nagsasabi ngayon, ito raw gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang fastest growing church. Ito na, ang pinakamabilis na lumago na gawain ng mahal na Panginoon. Bakit? Kasi sa ibang mga iglesia ngayon, nag-aaway-away. Sumasama sa politika, nagiging politician, yung mga nangangaral, yung mga nagsasabing mga pastor sila, kinakasangkapan nila ang salita ng Diyos. Marami nagsasabi, mabait ang Diyos, pero yung kanilang ginagawa, hindi tumutugma sa sinasabi nila. Sinasabi nilang God is love, pero sila mismo nag-aaway-away. Kaya wala na. Pero dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade,
Ang lahat ay mahal ng Diyos. Amen! Lahat tayo iniibig ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Walang tinatanging tao ang Diyos. Kaya sa mga susunod na talata na hindi natin mabasa, pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon, na sabi nga ng Proverbs chapter 4 verse 13, hawakan nating maigpit ang turo ng salita ng Diyos. Akapin natin ang paglilingkod sa Diyos. Maalin natin ang mga iniwang turo at panalangin ating parents in the Lord. Hindi natin makakalimutan na sila ang ginamit para sa ating kaligtasan. Naabot tayo ng kanilang marubdob na panalangin at pag-aayuno. Amen! Kaya nandun na sila sa piling ng Diyos at nandyan na mga beloved Almeida family ngayon. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay totoo. Everybody say praise the Lord! Habang umaawit tayo sa lahat ng ating mga patinarto, mga children's choir, come in front, ating mga aawit, mga choir member, God bless you sa ating mga Bible reader, God bless you sa ating mga kapatira, mga viewers. Tayo po'y magpuri muna sa ating mahal na Panginoon. Dahil nag-adjust tayo ng ating Holy Supper. Ngayon na tayo mag-Holy Supper dahil next week, hallelujah, birthday ng ating beloved mahal na pastor at ng ating beloved minister Wildy James Comon Almeida Jr. Magkasabay ang kanilang birthday. Next week, next Sunday, June 28. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Tayo umawit magpuri sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating mga children's choir na nakabihis pa ng maayos. Children's choir na mga nakabihis pa ng maayos. Dito na kayo sa harap. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang nangalakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang nangangalakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko.
the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ako'y maglilingkod sa'yo. Linis Hallelujah, hallelujah. gamitin mo ngayon sana. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. At ako'y maglilingkod sa'yo. Hallelujah, praise the Lord. God bless you sa ating mga nagpapaawit. God bless you mga children's choir. Balik na muna kayo dun sa harapan. Tuloy-tuloy na tayo mga kapatid ko para sa ating Holy Supper. Sa lahat ng ating mga kapatiran. Hallelujah. Hawakan na natin yung ating mga grapes, tsaka yung ating mga tinapay, lahat ng mga pioneers choir, adults choir, lahat ng mga singer natin. Dito na tayo sa harap, pati mga children's choir. Magkaisa muna tayo para sa ating Holy Supper. Hallelujah, pagkaisa natin ang panalangin at pagsisisi. Lahat tayo. Minsan, nasusumpungan tayo ng malapay noon na nagkakamali. Nasumpungan tayo sa maliit na kasalanan hanggang sa dumami na. Hanggang sa ang kasalanan natin ay talagang hindi natin makontrol. Kaya lahat tayo magkaroon ng godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi. Totally pagtalikod sa kasalanan. Amen. Bago tayo sasalo sa ating Holy Supper. Hallelujah. Lahat tayo nandito. Sikapin natin, madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya lahat ng mga wala pa, hawak na grapes, saka tinapay, kumuha lang kayo dyan sa likod. Kung hindi kayo nabigyan pa, kumuha lang kayo dyan sa likod. Sa lahat ng ating mga kasama, ng mga kapatiran. Hallelujah. Tayo lahat ay hallelujah, mahal ng Diyos. Kaya nais na mahal na Panginoon, naalalahanin natin yung ginawang sakripisyo na mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Itong ating Holy Supper, banal na hapunan. Imagine na mababanggit natin, banal na pangalan ng Diyos. Tayo'y pinapaging banal ng Diyos. Amen. Hindi natin kayang baguhin ating sarili, pero ang Diyos binago tayo. Ang Diyos mismo nagbago ng ating buhay. Hindi natin kayang alisin yung ating mga bisyo, pero yung ating mga bisyo, tinulungan tayo maalis. Ating mahal pa yung ating mga bisyo. Lahat ng ating kasalanan, pinatawad ng Diyos. Amen. Kaya sa lahat ng mga narito, mga anak ng Diyos, itong ating banal na hapunan, pag-alaala natin sa sakripisyo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung saan sabi nga ng unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 24 at 25 yan. Pero bago tayo dyan sa ating Holy Supper, magkaroon tayo ng panalangin, magkaisa, humingi muna tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Pati mga bata na marunong magsisi, pati mga lahat ng children's choir, youth choir, adults choir, pioneers choir, lahat na tayo na nandito sa ating gawain. Mga beloved viewers, lahat po ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, at sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa YouTube, lahat tayo magkaisang manalangin. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng makasalanan na gawa. Mahal na Panginoon, sa maliit at malaking kasalanan namin na gawa, patawarin mo po kami. At sa mga hindi pa namin napagsisihan na kasalanan, patawarin mo kami, hugasan mo kami ng kabanal-banal ang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Pinakamamahal pa yung Jesus. Gawin mo kaming sakdal. Gawin mo kaming banal sa aming pagsalo sa banal na hapunang ito, mahal na Panginoon. Sa pangkalatang panalangin ng beloved parents in the Lord, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo sa amin na madama namin na yung matamis na presensya. Puspusin mo kami na yung banal na Espiritu. Pagpalain mo lahat ng mga narito, mahal na Panginoon, nasa salo sa banal na hapunan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo kami lahat. Amen and amen.
Hawakan natin ang ating mga tinapay. Simbolo na ito po yung katawan ng mahal na Panginoon na pinagpira-piraso. Isipin nyo, katawan ng mahal na Panginoon, banal na katawan ng Diyos para sa ating Holy Supper. Sabi rito sa unang Korinto 11:24, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin nyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin. Hallelujah! 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 I love you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah! Awangan natin ating mga grapes. Katas ng uban, simbolo ng banal na dugo ng mahal na Panginoon. Verse 25, gayon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos sa mga hapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inuwi natin. Hallelujah! Hallelujah! I love you, Jesus. Revive us, Lord God. Bless us, dear Jesus. Hallelujah! Bless us, dear Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Taas natin ating mga banal na kamay. Sa krus tinanggal Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang mahal na Panginoon. para sa'yo. Hallelujah! Nang makataan mo ang kalikasan. Ng ating Diyos ay buhay. Hallelujah! Ating Diyos ay kailangan ng handog mong yaman. I love you, Jesus. Mga I love you so much, dear Jesus. Hallelujah! ang nais niya buong buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Langit ay kanyang Habang inaawit natin ito, mga kapatid ko, habang kumikilos sa mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, lahat ng ating mga kapatiran na gusto na magpapadayan, lumapit sa harap. Lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga kapatiran na gusto magpapanalangin, punta na rito sa harap. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Inalay ng ating Diyos ay
Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ang sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko. Ang buhay at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ang sanlibutan, ang nalulong sa kalayawan.
hallelujah. Sa dinamos mo sa iyong loob, nilinis mo ako, oh aking Diyos. Hallelujah. Kay buti mo Ang iyong buhay ay ipinagkais sa akin. Ikaw ay napako. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dahil ako'y inibig mo. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Palapakan po natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, glory to God, hallelujah. So mahal, tayo po, hallelujah, ay tatalon 3 beses, sisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Ngunit bago diyan, hallelujah, ipataw natin ating mga kamay sa ating mga ulo. Hallelujah, tayo po'y manalangin, hallelujah, magsisi, mapagpalang ang masalangit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilang banal mong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus, misana pa po kami yung minakapatawaran sa lahat ng aming nagawa pagkukulang pagkakamali at pagkasala. Sa kilos at gawa kung paano mo pinagpala ang aming banal na hapunan sa oras na ito. Ganoon din po Diyos, iunat mo mapagpalang kamay, lahat ng mga may sakit. Pagalingin mo ang mga may problema, ilutasin mo mga problema. Baguhin ang aming mga buhay, alisin ang aming kanya-kanyang kainaan, hallelujah, at sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, laksan natin ang pag-cast out, mga minamahal, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas lahat ang uri ng gawa ng kaaway, mga demonyong balakid lang, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, devils of infirmities, sickness and diseases, thou shalt believe cast out in Jesus' name, hallelujah, devils of cancer, leukemia, AIDS, diabetes, leprosy, goiter, pneumonia, arthritis, rheuma, tuberculosis, cast out in the mighty name of Jesus. Demonyo pagkabulag, pagkapilay, pagkapipit, pagkabingi, ubulan na sipon, pangina sa katawan, sa kalamnan, sa kasukasuan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin na sabay-sabay na palakpak ang Diyos. At sa oras mga minamahal, tayo ay magtaas natin mga kamay, tayo tatalo 3 beses. Hallelujah. Shout with the voice of triumph. Laksan natin. Hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Jesus ay walang imposible, siya ay tumutugon sa ating mga panalangin. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Shout, hallelujah, praise the Lord. Tayo po minamahal ay tuloy-tuloy po sa ating mga gawain. Dala ko tayo sa ating mga announcement. Nato po ating pong beloved old preacher, nanding manalang praise the Lord. Amen. Everybody say praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo mga kapatid, yung ating box para sa ating pong special love offering, monthly offering. Nag-adjust tayo ng ating service mga kapatid ko. Kaya yung ating box, lagyan po natin mga kapatid ko para sa ating pong special love offering. At yung ating mga kapatiran na kailangan po natin magbigay para po sa special gift para sa ating beloved pastor, beloved minister, Wilde James Comon Almeida Jr. Sa Baki, mga kapatid ko, nakaipon sila doon ng almost 3,000 para sa ibibigay nating gift. Kaya sana sa atin, Sister Cathy, hallelujah, meron tayo sana maging collection ngayon para sa ating, o pwede pa naman next Sunday. Dahil nag-adjust nga tayo ng service natin. Pero yan po naman pwede nating ihabol doon. Karagdagang announcement na lang mga kapatid ko. At meron tayong pagsasalu-saluan dyan para sa Father's Day, yung ating breaking dyan. At pagkatapos mga kapatid ko, lahat ng mga kapatid na magbibigay ng ating special love offering bago tayo dyan sa pagkain natin, pupunta na kayo dito sa harap dahil babati na tayo ng birthday greeting sa ating mahal na pastor at sa ating beloved minister. Kaya
Doble-doble ang ating pagbati ngayon. Father's Day, pagkatapos, para sa advance birthday greeting natin sa ating beloved mga pastor. Brother Christian, Bukala, mag-pray sa ating special love offering para sa ating monthly special love offering. Happy Father's Day ulit sa lahat ng ama ng tahanan. Kaya nandyan yung ating box, lagyan nyo po ng inyong monthly offering, special love offering. Pagkatapos, inaayos pa naman yung ating breaking. Lahat tayo pumunta rito sa harap para sa pagbati natin. Amen. Singer, dito na kagad yung singer. Hallelujah, God bless you po sa ating beloved or yung preach nanding manalang hallelujah. Tayo manalangin sa ating pagkakaloob. Hallelujah. Pagpalamasalain sa paano po kami pinalpa Jesus. Maraming salamat po man po sa oras ito na kami pinagkatibon-tibon mo, pangupuri sa mga basang dakilang pangalan. Hallelujah sa oras ito. Man po sa aming dalangin. Pagpalayan mo lahat ng matapat na ibigay sa oras ito. Ikaw po mabigay sa kanila. Pagkapalang walang sapat na silid ng kalalagyan. Kaya yung pinako mo, man po sa hallelujah sa mga matapat na bibigay sa iyo, man po sa hallelujah. Pagpalayan mo lahat ng matapat. Ang sunod lang namin ginagalang Pastor Rizal Meda sa makapangyarihan pangalan sa Jesus' name. Amen. Hallelujah. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shatter his wonder hearts and a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Answer your sorrows with your joy. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak. Lingkod mo'y palitan niya ng galak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak. Pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Amen. God bless you sa ating mga paawit sa ating special love offering. At God bless you sa ating instrumentalist. God bless you sa ating tumutugtog ngayon. Hallelujah. Gusto niya maging drummer.
Sa pangalan pinakamamahal pa Jesus, salamat po, mahal na Panginoon, sa matagumpay na gawain na pinagkaloob mo sa amin ngayong linggo. Salamat sa mga kapatid na nakadalo, mahal na Panginoon. Salamat din po sa paglangis mo sa bawat bahagi ng aming pananambahan. Mula sa nag-MC, nagpawit ng Joyful Solemn, testimony leader, sa mga ginamit mo na nagpatotoo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na pinagpala mo, na aming nakasama, mahal na Panginoon, sa selebrasyon ng Father's Day. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran na nandito, mahal na Panginoon, maging sa tagumpay ng gawain sa Baknotan, na aming inasikaso kaninang umaga, mahal na Panginoon, at sa lahat po na narito na nagkaloob, mahal na Panginoon, hallelujah, ng kalang tithes and offering, at sa amin pong mga kapatiran na nanonood, sumusubaybay sa gawain, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo na mainam. Salamat po sa matamis na presensya. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pagbibigay, sa patotoo ng mga kapatiran, at sa mensahe ng kaligtasan. Salamat po, mahal na Panginoon, pagpalain mo kami at bigyan ng dakilang pag-ibig ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Patulang kay kilos sa aming buhay, mahal na Panginoon, maging sa aming Holy Supper. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala namin na natanggap at matatanggap pa. Bigkisin mo kami ng dakilang mo pag-ibig, mahal na Panginoon, para sa pagtatapos ng aming live service sa araw na ito, sa aming pong live webcast, sa viewers, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila. Ano man kalamapangailangan sa YouTube, mahal na Panginoon, sa lahat na po nang naabot ng banal na gawain ngayong linggo dito sa Panggar at sa Baknotan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, bigkisin na ka ng pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Ingatan mo mga kapatiran sa kanilang pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. At sa aming pong breaking, mahal na Panginoon, ay handa ng mga kapatiran para po sa Father's Day. Salamat po, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ay mga anak. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Everybody